Okay, good morning po. Ako po si Brother Boy. Makakasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito para sa ating Take 15. So, bago po tayo dumako doon, ay manalangin po muna tayo. Um, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, God, na binigay mo sa amin. Bawat isa, Panginoon, na gumising agad sa mga panibagong araw, agad na biyaya mo para sa amin. Salamat sa kalakasan, sa pag-iingat, sa lahat ng biyaya para sa amin agad at higit sa lahat agad ang mabuting salita mo. Naway tumimo ito agad sa aming mga puso, Panginoon, na sa ganon matugunan namin ito ng nararapat ang naaayon, Panginoon, sa kalooban mo. Tulungan mo kami agad na magkaroon agad ng desire sa puso na bigyan ng halaga agad ang salita mo, higit sa lahat ikaw mismo, Panginoon, bilang Ama namin. Maraming salamat, O God. Nawa, sa ngayon pa lang, binibigay na namin sa iyo ang dakilang kapurihan para sa biyayang ito. Amen. Okay, mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay Book of Amos, and sa ngayon ay nasa chapter 8 na po tayo. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, Amos 8 verse 1, Then the sovereign Lord showed another vision. In it I saw a basket filled with ripe fruit. What do you see, Amos? He asked. I replied, a basket full of ripe fruit. And the Lord said, Like this fruit, Israel is ripe for punishment. I will not delay their punishment again. In that day, the singing in the temple will turn to wailing. The dead bodies will be scattered everywhere. They will be carried out in the city in silence. I, the sovereign Lord, have spoken. Listen to this, you who rob the poor and trample down the needy. You can't wait for the Sabbath day to be over and the religious festivals to end so you can get back to cheating the helpless. You measure out grain with dishonest measures and cheat the buyer with dishonest scales. And you mix the grain you sell with chaff swept from the floor. Then you enslave poor people for one piece of silver or a pair of sandals. Now the Lord has sworn in his oath by his own name, the pride of Israel. I will never forget the wicked things you have done. The earth will tremble for your deeds, and everyone will mourn. The ground will rise like the Nile River at flood time. I will heave up, then sink again. In that day, says the sovereign Lord, I will make the sun go down at noon and darken the earth while it is still day. I will turn your celebration into times of mourning, and your singing into weeping. You will wear funeral clothes and shave your heads to show your sorrow, as if your only son had died. How bitter that day will be. The time is surely coming, says the sovereign Lord, when I will send a famine on the land, not a famine of bread or water, but of hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea and wander from border to border, searching for the word of the Lord. They will not find it. Beautiful girls and strong young men will grow faint in that day, thirsting for the Lord's word. And also swear by the shameful idols of Samaria, who take oaths in the name of the God of Dan, and make vows in the name of the God of Beersheba. They will all fall down, never again to rise, or never to rise again. Amen. So, okay mga kapatid, itong Amos 8, makikita po natin na through the vision, pinakita niya po na kay Amos yung vision of ripe fruit na ang interpretation or ang ibig sabihin mismo ni Lord noon is Israel is ripe for punishment daw, hinog na para sa judgment. So
Ano po bang kinagagalit ni Lord dito sa nabasa po natin? So nakikita po natin na maraming mga injustice yung mga Israelites towards sa kapwa. So basically kino-consider kasi ni Lord na chosen nga po yung Israel, and the expectation is for them to worship God and to walk in righteousness. Ang problema is yung practice dun ng mga Israelites that time is wickedness. Makikita po natin yung injustice ng mga na-mention po dito, yung pagdaya, panloloko, para magkaroon ng gain para sa sarili. Even yung pag-disrespect sa Sabat na unahin yung desire ng puso na makagawa ng mali. So yun, ang basic na command ng Panginoon para sa tao or sa mga anak niya, sa atin, is to love Him above all else, and then to love others as we love ourselves. So basically both commandments were disregarded by Israelites. So ganun na lang yung galit ng Panginoon, na sabi niya, I will not let those sins go unpunished. So nakakatakot po yun na mention dyan, yung parang wala tribulation na po yung scene or eksena ng nung pag-punish ng Panginoon sa Israelites. So ano po makikita po natin dito? This is a reminder for us na bilang mga anak niya is we really need to walk in righteousness na ayon sa standard ng Panginoon. Hindi sa standard ng righteousness ng tao na yun, nakikita kaya natin mag-project na mabuti tayo, tama tayo, but sa katotohanan is we are living our lives wickedly. So I think it's about time na we need to mend our ways, kasi hindi natin maluloko ang Panginoon. It's a good thing na sa ngayon is na yung dispensation ng grace is full blown ang dispensation of grace para sa atin, na kung sinasabi ni Lord dati na hindi niya kakalimutan yung mga kasalanan ginawa, at this point of time is ang sinabi niya naman dun sa salita niya na I will remember your sins no more. So dahil yun sa faith natin sa Panginoong Hesus na umuhugas sa lahat ng kasalanan po natin. But let's not waste that blessing na grace ng Panginoon. We really have to be serious about sa natin, sa relationship natin sa kay God as a Father, and we need to walk according din sa standards niya po. Okay, so siguro it's about time na tingnan po natin yung mga buhay po natin, not just on our own, even yung impact natin sa family, sa society po natin, hindi lang po sa church natin. And we really need to be serious about dun sa pag check natin sa mga sarili po natin. If there's wickedness sa
sa way of living natin or sa heart natin, we really have to surrender it before God, ask for forgiveness, and return to His presence. So I guess ito lang yung share natin sa mga ito. But this is really, critical para sa atin bilang mga anak niya. So, we really need to, yung huwag na natin disregard itong paalala sa atin ng Panginoon. We really don't know kung hanggang kailan yung palugit na binibigay sa atin, yung grace na binibigay sa atin. Kung mapapansin niyo po, masyado ng maraming gulo, even sa ngayon, sa current events, diba, yan sa Israel and Iran na nagkakagulo. And we're just hoping na hindi maging full-blown yung gulo na to all over the world. Pero siguro wake up call na rin sa atin na makita po natin na hindi natin kontrolado yung situation. So what we have is to decide na kung ano yung allegiance po natin. Is it to the Lord or to the world? So it's up to us. So hopefully bigyan po natin ito ng pansin. So I guess hindi ko na pahabain po ito, mga kapatid. Let's close this in prayer. Let's close this session in prayer. So let's pray. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na supungan namin, O God, sa bagay ito. If there's a way talaga, Panginoon, na gagamitin mo para ma-reach out kami, ginagamit niyo po ito, Panginoon. Kung sa mga times, O God, na we've been disconnected to you, thank you so much, O God, for this is a way of pursuing us, Panginoon, to check on ourselves, O God, our hearts, O God, and kung ano ba yung mga pinagagawa po namin, O God. We repent, Lord God, for all the things, Lord God, that we disappointed you, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga wickedness, O God, na ginawa namin, inisip namin, na-mention po namin, dinisire ng puso namin, Panginoon, at even yung mga inisip po namin. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, naway hugasan mo po kami, O God, ulit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, O God, ng dugo ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Patawad po sa lahat ng mga kamalian po namin, Panginoon, at salamat, O God, sa pagbabalik uli ng puso namin at ng Espiritu namin, kaluluwa, sa iyong banal na presensya. Tulungan mo kami, O God, na manatili at gawin kung ano ang nararapat at kung ano yung nais po ninyo, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sampo ng aming mga pamilya na isuko, O God, ang lahat ng aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan, O God. Bigyan mo po kami ng banal na pagkatakot, Panginoon, sa inyo. Hindi dahil takot po kami ng parusahan, kundi banal na pagkatakot ng paggalang, O God, at pagsamba sa inyo, Panginoon. Dahil nararapat po kayo at gusto ng puso namin na sambahin kayo, Panginoon. Salamat, O God, sa paalala sa amin sa mga ito. Nawa, patuloy mo kami, Panginoon, na samahan at ingatan, O God. Sa lahat, Panginoon, ng kaparaanan ng kaaway upang mahiwalay kami sa inyo. Salamat sa pagbabalik at hindi pagsuko sa amin, O Lord. Maraming salamat. Binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, okay mga kapatid, maraming salamat sa pagsama.
God bless po.